It's your wannabe vlogger. And samahan niyo ako sa mini haul. Hello, Heartsies! Happy New Year! Happy New Year! So, nakauwi na ang person. Para sa New Year, nag-celebrate kami as a family. Pumunta sa mall. Tapos, nagpasyal-pasyal. And, papakita ko lang yung munting mga binili ko. Mini haul ng pinamili. First up, dun sa Venice, KKV 100 Lifestyle. Flashback. Dahil sa nakita ko sa TikTok na papunta sa Venice kasi maganda daw doon. Tapos pagpasyal doon may nakita akong KKV Lifestyle tapos na-intriga ako parang mukhang maganda to ah. Kaya napapasok ako sa store nila. End of flashback. Ang gaganda ng mga tinitindang makeup. Hindi siya yung tinitinda sa department store ng SM or Rostan's. As in, kakaiba siya ng mga makeup. As in, foreign brands siya. So, ito yung mga pinamili ko. Ito yung sa loob niya. Yan, yung sa loob. First up, ito, binuksan ko na. Ginamit ko. It's a roll-on perfume. I have two of these. Yung red and pinkish. Yung pinkish, medyo teenager vibes. Ito naman, medyo mature vibes. Career woman vibes ito. Yung girl boss vibes. Ito naman parang pa-cute vibes yung smell niya. Smell ko. Hindi ko nga alam kung alin bibili ko. Dapat itong red. Pero yung tinanong ko yung mama ko, sabi niya mas bagay daw sa akin to. Eh, mas gusto ko to. Kaya parehas na lang. Diba? Ang furnace. And then next, we have... Yan, medyo nagchichika-chika yung parents ko sa loob. Oil absorbing sheets. Minsan, pag oily tayo sa school. And 100 pieces. Sulit sa sulit na to. May binili ako ng oil absorbing sheets. Parang wala naman, effect. Tapos nung ginanon ko, parang hindi naman na-absorb. Pero may classmate ako nung high school. Meron siyang oil absorbing sheets na pinagkakaguluhan. Kasi as in, nakukuha talaga yung oily sa face. Pero yung sa akin, nabili ko sa mall rin yun. Effect. Ito, sana may effect yung oil absorbing sheet na to. 100 pieces! Matagal-tagal na rin ito magamit. We have... ito yung freebie. And then next we have... Tada! Brownish yung shade niya. Kasi actually ginagamit ko ito sa foundation, sa concealer. And... minsan, pag color pink yung color or color violet, minsan pumapangit siya yung tignan. Ito naman, since brown siya, tapos brown rin yung foundation and concealer, siguro hindi ganun magiging kadiri yung itsura niya. We have this one. Ito, ang gusto ko lang dito is yung, kakaiba siya kasi may pinkish na bluish. Then ito naman, for usability, itong white. Actually, yung medyo light brown dapat yung kukunin ko. Pero parang wala silang stock. And then next we have this one, sheet face mask. This is my mom's. Nilibre ko yung mama ko. Kasi for now, ito ang afford ko malibre sa mama ko. Gusto niya, sabi ko, ako na, libre ko na. Yan. Meron pa dito. Instant cooling. Dahil ang ate girl mo, minsan may sipon and all. Actually, one time, sumisinghot-singhot ako. Yung orgmate ko, binigyan ako ng inhaler. Kating ko daw. Kasi, siguro may sipon to, no? Binigyan niya ako. Nakakaya naman. Kaya ito na, tada. Actually, nung high school ako, palagi ako may ganito na keychain. Ano yun, yung Vicks ba yun? Alam niyo sa commercial? Yung commercial na yung sinisinghot ng gano'n. White yun eh. Pero ito, for a change, sana mabango siya. Sana ma-type ko yung smell niya. And then, next we have
ball pen. Ang cute ng ball pen na to. It's very me. It's my favorite color. Pink. Pink ba to? Peach? Pink? And then, medyo may glitters siya. Kasi, nagsaswatch ako ng mga highlighters. So, medyo kumapit dito. And then, next we have... Ayoko siya pabuksan. Naka-sealed pa siya. So, ano siya? Oatmeal Apricot Gradient. It's a gradient blush na apricot. Kasi ako personally, pag nagme-makeup ako, graduate na ako sa pinkish. Gusto ko na yung peachy. Yung medyo orangey. Kasi, di ba morena si ate girl. Kaya, ang bagay sa akin is yung peachy na blush. Kaya, ito, binili ko sana. Bumagay siya sa akin. Sana hindi siya pang mapuputi, mestiza. Sana umakma siya for morena. And then, gradient also siya. Kaya, never pa ako nagka-gradient blush. Kaya, I'm so excited for this. And then, next, we have... Brow pencil. Ang maganda dito is, meron na rin siyang yung pang ganon sa kilay. And then, since brown ang hair ni ate, ni ako, brown ang kinuha kong shade. Kaso wala silang shade nung dark brown siya. Yung dark brown kasi is medyo blackish. Hindi siya totally dark brown, medyo blackish siya. Kaya, yung lighter brown sana yung kukunin ko para yung result is like this. Pero wala nang stock eh. Kaya ito na lang kinuha ko. And then, last but not the least, lipstick. Kahit marami akong lipstick, sabi ko, hindi ko nang papalampasin yung mga lipstick dito kasi ang gaganda. Ang cute. Itong lipstick na to, para siya yung pinipindot na ganon. Yan. Moisturizing lipstick. Ayoko talaga ipakita kasi gusto ko talaga naka-sealed siya habang hindi ko pa ginagamit. So, yan ang mga stuff na binili ko sa makeup sa KKV 100 Lifestyles. Ito. Tada! For the next one, we have Fully Book! Yung pinuntahan kong Fully Book is yun yung pinakamalaking Fully Book in the Philippines, which is also located in BGC. I love Fully Book. Actually, yung story, high school pa lang ako. I don't know if high school or senior high school. Gusto ko palagi... Tama lang, girl. Isa-isa lang. Okay, kaya mo yan. Okay. Kasi, ang palagi namin pinupuntahan sa BGC is Uptown. As in, ang daming mall sa BGC, palagi Uptown yung pinupuntahan namin. So, pumunta kami Uptown. Tapos, tignan ako sa guard. Saan ba yung Fully Book dito? Ay, wala na. Sabihin, yung Fully Book is panandalian lang doon. So, parang di siya yung permanent. Yun pala, hindi pala sa Uptown yung Fully Book. And then, diba, sa library, nagstay ako sa school namin. And then, yung classmate ko, since alam niya na bookworm ako, sabi niya, ay, maganda dun sa Fully Book ng BGC. Napuntahan mo na ba yun? Saan yun? Pumunta ako dun, wala naman. So, yun, na-discover na, sinabi sa parents kung saan yun. At nakapunta na dun. So, at first, na-overwhelm ako. Kasi ang dami books. As in, 3 floors siya. I'm not sure if 4th. Siguro 3 floors lang. 3 floors siya. So, ang dami super books. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, anong titingnan ko. Kasi, usually, when I go to bookstores, iniisa-isa ko yung mga books, and then chine-check ko yung back cover, kung about saan yung book. Super daming book ng thousands, hundreds, I don't know. Ang nga lang, isa-isahin ko yung books doon, tapos isa-isahin ko yung back cover. Tapos check ko what's that book about, will I like it? So, di ko na ganon. Kung lumakad-lakad lang ako bawat shelf, tinignan ko. Na-overwhelm ako, ang daming books. So, dapat, ang bibilhin ko doon is yung wishlist ko na book. Like, Atomic Habit. Binili ko yung Atomic Habit. Like, Psychology of Money. Tapos, Robert Kiyosaki Guide to Investing, Rich Dad. Tapos, 48 Laws of Power. Ano pa ba yun? Wolf Investor, yung mga ganon.
tinry ko ibuklat yung, yung naka-open na. Hindi ko na siya ganun nagustuhan. Kaya ang binili kong book is something unexpected. Actually, not unexpected kasi ito talaga yung forte of books na gusto ko. So, sa first floor, yun yung mga best-selling books. Bungad siya pagpasok. Pagpasok ng fully book, ito yung bungad. Ayan no, may Sonny Angel rin sila and other collectibles. And then, after nun, may mga shelves doon about fiction, random books. And then, meron dong wall na pagpipicturan na may babae, basta ganun. And then, sa second floor, may upuan doon ng mga bata. May mga kids ako nakita na nag-read ng book, na naka-open na book. So, place for the kids to stay. Na-impress nga ako doon kasi habang naghihintay yung mga kids, meron silang lugar. Yon. Sa second floor is, I think, love stories, if I'm not mistaken. So, nilampasan ko yung floor na yon. Pero, pumasyal-pasyal pa rin ako doon. And then, third floor. I love the third floor. About businesses siya na books, about entrepreneurships, about self-motivation. So, doon ako sa third floor nag-stay ng pinakamatagal. And I just bought 2 books. Ito talaga, gusto ko talaga yung title nito. The Proven Formula to Turn Your Knowledge into Profits Meant for More. Siyempre, ako, mukha akong pera. Hindi man sa mukhang pera in a negative way. Let's put it in a positive way na mukhang pera. I'm an economics student, a business economics student. So, naturally, the career that I want is in investments. So, itong book na to, more on entrepreneurship side siya. Kasi other than investing, I want entrepreneurship too. Entrepreneurship is my third choice. Marketing is my second choice. I'm also interested with the topic of entrepreneurship, business, saving, investing. So I bought this book because it kind of connects to my life right now. Yon. Naka-sale siya. Naka-sale tong book na to. And then, next we have Atomic Habits. So, yung tita ninang ko, sabi niya sa akin, nabasa mo na ba yung Atomic Habits sa book? And I was like, no po. So, ito, I finally got it. How many years na ba to nagsikat? I never read it pa. Until now, I got to buy it and read it. Soon, read it. And then I got 2 books. So, that's all. Ito ang aking napamili. And, actually, story time. Nung nasa counter ako, babayaran na yung mga books. Wala talaga akong hiya kasi ang nilabas ko, hundreds and fifties. Literal, pinambayad ko hundreds and fifties. And I was like, ganun kay ate cashier, sorry po, galing pamasko. Obviously, lahat ng spinend ko ngayon is from pamasko. As a college student, pa naman ako, pwede pa ako pamasko until before I graduate. Yun, pag after graduating na ako naman na magbibigay sa mga cousins ko. So, yun, that's all. Ba't naging Australia? British. That's all for this vlog. And thank you for watching if ever someone watches this. Thank you and bye-bye!